Mayong aga mga abyan, basa ko sang aton nga palatukuran kag makita ini sa sulat ni Paul sa mga taga-Epeso. Let me read to you Ephesians chapter 3, 7 to 16. Nga nagasiling diri, by God's grace and mighty power, I have been given the privilege of serving Him by spreading this good news. Though I am the least deserving of all God's people, He graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. I was chosen to explain to everyone this mysterious plan that God, the creator of all things, had kept secret from the beginning. God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. This was His eternal plan, which He carried out through Jesus Christ our Lord. Because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence. So please don't lose heart because of my trials here. I am suffering for you, so you should feel honored. When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Amoy ning pulong sang Ginoo nga aton pagapamalandungan, magapangamuyo kita. Dear God our Father, we are indeed grateful for this privilege of coming into your presence through this radio broadcast, and I pray for your blessing to be upon those who will listen to your word. I pray for inspiration, for guidance and wisdom. I pray for your Holy Spirit who will touch our lives and renew us, O God, day by day to your grace and mercy. Bless us now, O Lord, especially those who are listening right now to this program, Kasiguruhan sang Kabuhi. In Jesus' name, this is my prayer. Amen. My dear friends, brothers and sisters, good morning again. Kagkabay nga ang Ginoo, nga amo ang aton ginalagad, magkapadayon sang iyang pag-upod sa aton, labi na sa sininga panagon nga nagatubang kita sa madamo nga mga challenges sa aton nga aton pagtuo kag pag-alagad sa iya. Today is September 6. It's Communion Sunday for many churches, evangelical Baptist churches, and when I think of this Sunday, we are being reminded of God's grace and mercy at the cross when Jesus Christ, God's Son, died for all of us. And the purpose of His dying is for us to be redeemed from all our sins. It reminded me of my former friends ang eskwela ko sa Asian Theological Seminary, kag tungod sining topiko na nungod sang grasya kag kaluoy sang Ginoo. May classmate ko sang unang isa ka professional basketball player, kag sa nagasugilanon kami sang among leksyon, nagashare sa sang experience as a PBA player, kag sa iyang testimony sila niya, why na po sang iban pa yung obsession sa kabuhi, amo gilang paggampang basketball. When I wake up in the morning, I think of playing basketball. And so I did my best to exercise every day, giving my all para sa Arab butang nga ginapakamahal nakon kag nangin na palangabuhian niya suno sa experience. But one time, may isa nga nag-share siya sang pulong sang Ginoo, and without any hesitation, maybe the Holy Spirit was touching him, that he opened his heart and accepted Jesus Christ as his personal Lord and Savior. In a word, he became a changed person because of God's grace and mercy. Now, today he is an active leader of the church, a preacher. Kag mga kauturan amo ina usually ang resulta sang tawong ginbaylo sang Ginoo paagi siya nga grasya kag kaluoy. Kag karon nga aga amo ning mensahe nga dalog ko sa inyo, ang aton theme nagasiling God's unfathomable grace, kung sa hiligaynon pa ang di matungkad nga grasya o kung manggad sang Ginoo o kung sang Diyos sa aton nga mga kabuhi. Kag ini nabase sa Ephesians chapter 3, 7 to 16, kag ini nga text nagasugit ini sang kaimtangan ni Apostol Pablo sang una nga isa ini ka prison epistle. He was a prisoner at the time in Rome, and out of love and concern tungod siya kabalaka po the church in Ephesus, si Apostol Pablo nagpadala sini nga sulat to remind the believers about the importance of being one in Christ.
Ginpundar niya ining iglesia during his series of missionary journey, and because of the exclusive and separatist attitude of some converted Jews in Ephesus against the Gentile believers, si Apostol Pablo nagsulat sini agud nga emphasize ang kamatuoran nga sa kay Kristo wala sang Hudiyo, wala sang Hintil, kay kita tanan siling niya mga sumulunod sang aton nga Ginoo. So Paul wanted them to remove the barrier that existed between them, and invoking the grace of God that unites them through the Holy Spirit, the Apostle Paul now appeals to them to live harmoniously with one another as a church in the spirit of unity. May mga pila ka bagay nga luyag ko i-share sa inyo pagi sa aton nga teksto, and I hope this will inspire us and challenge us to do more para sa aton Ginoo kag sa aton paglagad sa iyang ginharian. First, our text tells us of God's mystery that is now revealed to Paul. Kag makita tani we go back sa aton nga text, especially there sa verses 3 and 9, nagapahayag diri kung paano ginpahayag sang Ginoo ining mga tinago nga misteryo, tinago nga manggad sang aton Ginoo sa mga katawan, labi na sa kay Apostol Pablo. In God's plan of salvation, well, the Jews thought that they were the chosen people of God who would inherit His kingdom. Si Apostol Pablo nagasugid sa iglesia kag sa mga Hintil nga sila nadala sining plano sang Ginoo sa pagluwas. And that mystery of God's grace, which is inclusive, is now revealed to him as an apostle. Kag amo ining rason mga kauturan why the Apostle Paul became God's missionary to the Gentiles. Kag magsiling gani kita nga Gentiles, literally this nagasugid ini sang mga tao yang nga hindi nga mga Hudiyo, tanan nga nagtuluo, mga Grigo kag iban pa kag kita dala na dira. We are not Jews, we are Filipino Christians, and we belong to the Gentiles in general. Pero mga utod ining grasya sang Dios nga ginpahayag sa aton tanan paagi kay Kristo, ipabatsyag naton sa iban nga mga katawhan nga wala pa makakilala sa iya. Kadamo gid sa mga misconceptions bala kay Kristo, mga nagakainlain nga mga pagtuluhan, nagasiling isa lang sa kapropita, may iban nga nagasiling isa lang sa katao, may nagasiling isa ka moral ethical teacher, pero wala nagaklaim nga si Kristo amo ang manluluwas kag paglaom sang mga katawhan. So makita naton diri sa verses 3 and 9 kung magbalik kita malipot sa aton nga text, ang Ginoo nagsugid sa aton sang mga tinago nga misteryo nga karon ginpahayag niya sa kay Apostol Pablo. Kag siya mo yung rason kung nga nangin apostol ako sa mga Gentiles sa pagsugid sining maayong balita sang ginharian. And so mga utod amo ini, may mga bagay man ayhan nga gintago sang Dios sa una sa aton, wala kita kay balo, pero tungod sang iya nga kaluoy siya grasya ginreveal ya kaangay sa kay Apostol Pablo, ini nga kamaturan nga nagbaylo sang aton nga mga kabuhi, and we should be grateful for that. So una wala kita nagasapak sa mga bagay nga importante sa aton kalag, kaysa unang ginatulok naton mga butang nga tutanon, butang nga umalagi nga may appeal sa aton senses, pero mga butang nga spiritual religion do wala kita naga mind sini, only to realize later on when God revealed His hidden mystery, His unfathomable grace, nag-respond kita kag tungod sini ginluwas niya kita. Kagamuning natabo sa akong classmate nga si Mr. Padim Israel, nga professional basketball player sa Pure Food sa una, nga subong isa ka preacher of God's holy word. Ay kadwa diri mga kauturan ng aton teksto nag-remind man sa aton sining ginatawag nga effectual power of God when His word is proclaimed. Makita tani sa verses 11 and 12, may gahom mga utod ang pulong sang Dios sa pagbaylo sang kabuhi sang tao. Kadamo kita sa mga testimonies nga masugid na nungod sa aton kabuhi, ayhan sang una, hindi pa kita aktibo gid sa pag-alagdan sang Dios, lain ang aton mga priorities, lain ang aton mga values, lain ang aton nga focus. Pero by the grace of God, makita naton diri nga ang pulong sang Ginoo may gahom sa pagbaylo kun ini nga pulong sang Dios ginawali sa mga katawhan. Si Paul mismo nagasugid sa aton sang iya personal nga testimony
When he got converted on the road to Damascus, he heard the voice of God. And listening to the voice of God and humbly submitting himself to God, kibalo ka mo anong resulta? It inevitably brought positive changes sa iya nga kabuhi. Ining positive result bala daw kanami sa iya nga balatyagon kay Apostol Pablo nga ang Ginoo sang una ti old man siya, ginbaylo siya, ginbago siya. Ngara na sa kay Kristo sa aton nga panagod sining period of pandemic bala. Makabati gaya ni isang positive result. Kakunyag kita, ginakulbaan kita, mga kilala ta parinting na infect sang COVID-19 kag suno sa report mga 20 million na ka mga tao all over the world infected sining corona-19 nga virus kag suno man sa report lapit na 1 million, close to 1 million ang nagkalamatay nga mga tao sa nagakalain-lain nga bahin sa kalibutan labi na sa United States of America nga silang number 1 sa record sa mga nagkalamatay. Kag bilansan sa aton sa Pilipinas. Just a few days ago, naglambot na kita sa 217,000 nga positive cases. Kag may prediction that before the year ends, malambot sa 500,000 ang mga COVID cases diri sa Pilipinas kung hindi ini mapunggan nga paglaptas ang virus. So, ining ginahambal nga positive result sa kay Apostol Pablo, may kangtanan ini sa conversion nga na-experiensyahan niyang pagbag-o sang iya nga kabuhi kag kabay pa nga kita mangin subong sini kung ano man ang magaklatabo sa unhan, di kita makapredict sa future, hindi kita makadetermine, di nato may baluan ang buwas kung saan maunta tining COVID-19 ang ato niya ginakalipay nga mga report patapos ang swab test or PCR test namong negative result, rejoice kita, pero kung positive gani, ginakulbaan kita. Ang kay Apostol Pablo, spiritually speaking, positive result tungod kay ginpahayag sang Ginoo ang iya nga himaya, ang iya grasya, ang iya nga iya manggad, paagi sa baylo sang iya nga kabuhi labi na sa dalan sang Damascus. So God will change anyone. May positive result sa tawo nga nagabaton sang pulong sang Ginoo kay ang pulong sang Ginoo sunod sa aton teksto may gahom sa pagbaylo sang kabuhi sang tawo. Kagamo ni importante para sa aton nga mga tumuluo kang miyembro sa iglesia bala. In whatever way we can, whatever may be our gift or talent, we have to use it for God's glory. We have to proclaim the good news of salvation because it has the power to save people from this sin. So, amo ini mga kauturan kag si Apostol Pablo nagsilig, if any man is in Christ after he got converted, at testimony niya, he's a new creation. All things have passed away and behold all things have become new. Amo ini ang hambal ni Apostol Pablo dira sa 2 Corinthians 5:17, siya mismo naka-experience sang gahom sang Dios sa pagbaylo sa iya kabuhi. Mga kauturan pila sa mga abyan ninyo nga sang una malayo gid kag wala sang living relationship with Christ, but now you know nga nangin bag-o na sila karon nga mga tao. Ang akon nga mga classmate bala sa Victoria sa elementary school, may ara kami nga group chat kag sang una sa amon nga classroom pila la kami evangelical, tatlo karon kadamo-damo na sa mga classmate ko sa to sang una nga daw mga panatiko sa reliyon, pero karon nangin born again Christians ay ban well versed sa scriptures. Pasalamat, salamat, praise the Lord. May subject kami sa unang religion, kaya ako ya Baptist, isa ko kaupo di Iglesia ni Cristo, duwa lang gid kami kagwa sa klase namon kay ti may catechism nga subject, no. So hindi man kami gin pwersa, pero praise God nga mga classmates ko sa una sadto sa elementary nag-born again. Ang isa nakita ko diri sa Bacolod kag nakibot siya nga nagawali ako niya, ba ikaw nagali na liko kaya ako way mo ko una nga amo gali ning kabuhi nga yara kay Kristo, nablang ko kakilala kagid sa iya. I changed my life, I changed for good, I changed because of Christ nga nagbaylo sang akon nga kabuhi, siling niya. Pila sa mga artista karon nga kilala nato nagbaylo sang ilang kabuhi because of God's effectual calling to them through the preaching of His Word. May membro ko sa una sa Bacolod Evangelical Church ng first cousin
Niyang husband si Terso Cruz III, kag kibalo naman kita nga si Terso isa ka born again Christian, si Dolphy Jr., si Gary Valenciano, si Dulce nga mayong magkanta, kag iban pa. God is changing lives today through His servants who are born again. Mga 110 million na kita subong nga mga Pilipino, pero pila sini sa aton nga mga kasimanwa. May matudtuod nga eksperyensya sang Dios kag nagbag-o sang ila nga kabuhi. Kadako kag masangkad ang aton nga misyon, mga abyan, sa pagpanumdum sang tao na nungod sa kay Kristo, nga amo ang sadsaran, nga amo ang dalangpan, nga amo ang matudtuod nga kasiguruhan sang kabuhi. Si Jesus isa kabes nagsiling sa iyang mga sumulunod, luwas sa akon wala gid kamo sang sarang mahimo. John chapter 15 verse 5. Mga utod, bisan maangkod pa sang tao ang manggad sa sining nga kalibutan, kung wala sa kay Kristo sa iya kabuhi, ina nga tao makaluluoy sa ulihi nga mga inadlaw. May iban nga nagauna-una binila nga tiukay na sila, dinami ng kabuhi nila, pero wala sila sa ginatawag nga authentic faith, authentic genuine relationship with the Lord Jesus Christ. Kag base bala sa ulihi na ang tanan nga magilinulsol sila. Bisan pa gani sa Old Testament, si Solomon nagasiling sa mga pamatang noon, remember thy Creator in the days of thy youth. Na mga abyan, nabasa naton ang parable ni Jesus Christ na nungod sang rich poor kag si Lazaro, a rich man. Pagsamtang may tiyon pa mga utod, padayunon naton ang aton misyon sa pagpanumdum sang tao nga kung wala ang Dios, wala gid siya sang sarang mahimo. Ay hanang tao may ara nga tanan nga butang nga kinanglanon niya siya kabuhi. Kangay sa kay Lazaro sa parabol sang aton Ginoo, wala gid, pero sa pihak sang kinabuhi ang Dios nagluwas sa iya dito sa ga-enjoy sang iyang kabuhi, a state, a life of blessedness. Samtang atong manggaranon nga tao dito nagaantos sang iyang kabuhi sa matapos nga nagtaliwan siya sa impyerno. Mga utod, ang tao may madamo nga luyag nga matabo siya kabuhi. May mga desires ng tao, may mga ginahandom, manggad, kaalam, power, and authority, kag iban. Pero kung wala ang tao sa listahan, kung ang Diyos wala sa listahan sa mga priorities ng tao, masubo ako maghambal sini, pero kaluod lang na ng tao, bisan pa nga milyonaryo siya sa sining nga kalibutan, kaya doon malang naman. Umalagi lang niya nga mga butang diri sa kalibutan. Amuna nga sining ginatawag handom priorities, focus ang tao, si Kristo nagsiling, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahagin ninyo ang ginharian sang Diyos, ang paggahom sang Diyos sa imo kabuhi, ang iya pagdumala sa imo, pagkontrol niya kung ikaw nagakabuhi sa idalom sa iya kabubuton. Kag kung ikaw yara sa ginharian sang Diyos, siling sang aton Ginoo, pangitaang iya nga pagkamatarong. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kag implication sini, amo nga kita magakabuhi sa matarong, matadlog nga kabuhi. Kasubukid bala sa mga isyu subong diri sa aton sa Pilipinas, labi na sa problema sa PhilHealth, kadamo sa nagada-discourage mga ordinary wage earner bala nga nagakontribute dason amo pa na mga isyu sang paggamit sang kwarta sa hindi mayo kag iban. I do not know kung ano kay i-prove pa ni sang Department of Justice nga naga-investigate sini. Of course, ang Senate may desisyonan na nungod sang isyu sang corruption sa PhilHealth. Now, don't tell me mga kauturan ngayon ng mga tao nga ara dira hindi Diyos nun. Kikilala ni sila sa Diyos. Ang problema lang galing wala sang kahadlok sa Diyos sa iban. Kaya pagkilala sa Diyos, haralas panguna-una eh. Pero wala gina-actualize ang pagkabuhi, isang ginatawag matarong nga pagkabuhi. Kaya bisan puno pang tao sa reliyon, pero wala sa sang kabuhi nga matarong nga ginapakita. Ina nga tao magahimo yapon sang malain.
Bisan pa nga mag-claim sa Christian siyang reliyon, pero wala utod, mga utod, wala substance, wala weight kun ina, nga pagkilala sang tao, wala iya gina-internalize, wala iya ginakabuhi. Ang ginatudlo sang aton Ginoo sa iya personal nga kabuhi. We have to live right with God and with our fellow men. Amo ni implication sang Ginoo, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kag tungod sini mga kauturan si Apostol Pablo diri sa verse 16 sa ikatatlo nga panguna-una nga makita naton diri, si Apostol Pablo nagahambal sang need for inner or inward strength in us sa verse 16. Amo ini ang nakulang sa tao karon. Luyag sang tao ang sagwa, mga butang nga makita sa iban. Si Apostol Pablo mga kauturan wala nagahambal sang outward strength. Ano man ang strength nimo, ano man ang imo assets or whatever, mga butang ara sa imo, good house, enough money kept in the bank, enough food for the family, good clothing, wonderful gadgets and appliances, good car, kagiban pa. Okay man ini, pero ini tanan panlabas lang. Kung sa Tagalog pa, ang importante ay ang nasa loob natin. God is more concerned of who we are inside than who we are outside. Kag amuning ginapangamuyo ni Apostol Pablo nga ang Diyos maga-empower sang aton pagkatao sa sulod. Nga si Kristo nagapuyo sa aton kag amuning ang strength importante ang aton spiritual life, ang aton nga character, ang aton personality kung ano kita sa iya. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. God looks for character. He is more concerned about our authentic faith, our genuine relationship with Him. Mga utod, ano bala ang tao? Si James nagasilig ang tao, kaangay sang isa ka vapor, isa ka usbong, kaangay sang isa ka aso, ang tanan nga yara sa aton kabuhi. Bayaan man lang naton kung kuhaon na kita sang Ginoo. Ang importante nga nakasiguro kita sang aton palabuton sa unhan sang lulubgan. Kag wala gid kita sang dapat ipabugal sa Dios. Bisan ano pa ang aton na-achieve sa kabuhi. Ang importante amo nga nagapabiling kita, nga nagapaubo sa idalom sang grasya kag kabubuton sang aton Ginoo. Kag amo ini ang ikaapat kag katapusan nga pangunahuna nga luyag ko i-share sa inyo based sa testimony ni Apostol Pablo. And in our text, labi na sa verse 8, going back to our text, sila niya, nag-remind ini, ang aton text, that in all things we must remain humble. Look at your Bible in verse 8. Here Paul tells about his subdued and humble spirit. He said, I am the least of the apostle. I am not even worthy to be called an apostle because I persecuted the church. Kung kita nag-claim nga mga anak sa Diyos, mga abyan, dapat magpabiling kita nga mapinaubuson kaysa aton nga pagpanaksihon. Ang tao makonbinsin naton kung paano kita nagadala sang aton kugalingon. Kaya spite sang aton nalambutan sa pagpangabuhi, materially, education nini, or every authority, mapiling kita nga nagapaubos sa aton nga Ginoo. Kay bisan pa sa aton Ginoo Jesucristo, yung Matthew chapter 5 verse 5, sila nga, blessed are the meek in spirit, for they shall inherit the earth. The other term for meek is humble. Blessed are those who are humble, they shall inherit the earth. Papanubli nila ang duta. Paul had every reason to be proud of because of his background. He was so brilliant who studied under Gamaliel of the tribe of Benjamin, a Pharisee, he said. He was well versed in the law. But he set aside all this for the sake of the gospel of Christ. He wanted to imitate the example of Jesus. Though he was in the form of God, yet he did not count equality with God. Instead, sila niya, nagpaubos ang aton Ginoo and became a servant bisan pa sa kamatayon dito sa cross ng Kalbaryo. Madali kita makahaylo sa tao sa pagsunod sa Ginoo kung kita kay balo magpaubos kay nakita nila nga hindi kita bugalon kundi mapinabuson
nga nagaintindi sang ilang kentangan. So anong implication sini mga utod sang grasya sang Dios nga tinago nga nagluwas sa aton? First, let us remember God who saved us when He revealed Himself, His unsearchable riches in Christ. Sang una, wala kita kabalo sang butang nga mga importante sa aton kaluwasan. Sang una, ayhan, wala man kita nagasapak sa mga Diyos nga butang sa aton kabuhi, ilabi na sang kasiguruhan sang aton kaluwasan. But now we understand this mystery, like Paul. God has revealed to us His plan for our salvation. Nitanan grasya ng halin sa Diyos. Ay kaduhang implication sang aton tima, mga utod, among ini nagasugid man nga tungod sang Diyos. Ang Diyos matutom nga nagpahayag sa aton sang matutud kag tinago nga manggad nga yara ay kay sa Kristo, ini nagahangkat sa aton. Ang promisa niya sang kabuhi nga wala sing katapusan, aton man isugid sa iban nga mga katawhan. Mga kauturan, experiencing God's grace and faithfulness like the Apostle Paul demands a response from us. And it means 4 things. First, we should be faithful to Him. Second, we should actively participate in mission. Number 3, we must support the needs of the church. Number 4, we should live as good examples for others to believe in Jesus as the true and secure foundation of life in this world. So mga utod, amoy ning aton nga pagpamalandong sa siningaga, kag kabay pa nga ang Ginoo magaupod sa aton, kag tipigan niya kita, nga aton kabuhi sigurado yara sa iya, kag ining tiyanago nga manggad sang Dios nga ginpahayag niya karon sa aton. The unsearchable riches, the unfathomable mystery and grace of God, which has been hidden in the past but now revealed to us, and we were saved by it, through it. Dapat tipigan naton ini, kag ipalinton man sa iba, agud sila makaagom sang matutuod nga foundation kag kasiguruhan sang kabuhi, which is in Christ Jesus alone. Salamat gid mga abyan. Ini si Pastor Arman Coley sang Bacolod Christian College of Negros. By the grace of God, despite sang pandemic, sige man kami sa gihapon sa abon mission, kag ang enrollment padayon, in spite nga nakasugod na kami online, modular approach or flexible learning, padayon ang pagbato naton sa guyag mag-eskwela sa Bacolod Christian College, where Christ is preeminent. Ang values kag iban pa nga mga butang importante sa estudyante gina-emphasize namon dira sa Bacolod Christian College of Negros. God bless you all. Mayong aga.